sigaw sila habang nasa daan, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo?" "Opo, Panginoon," sagot nila. Hinipon niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya," at nakakita nga sila. Mahigpit na pinagbigay sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin iyon kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupaing iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Ayun, salamat po na nagbasa. Wait lang po I believe po, di ba story po yan nung dalawang blind men na pinagaling ni Lord. I believe the story of these two blind men, tinuturuan tayo na makita natin yung tinatago ng enemy sa atin, yung the fact that Jesus never abandoned us. Those who truly trust Him. In reality, tinitest niya tayo. Ang saka tinatanong niya tayo lagi, di ba? Do you believe that I am able to do this? And whenever na yung mga enemies, hinahide yung truth sa atin na about dun sa mga words of God, di ba? Yung mga promises ni Lord sa atin. Pero dapat kasi, dito kasi sa passage na ito, pinapakita kasi dito na we need to trust God fully. Hindi lang sa trust. Kumbaga parang kailangan, di ba, faith without action is dead. So, ayan, pagbulayan po natin tong words na to. Wait lang po. Open ko lang yung So, ayun. Wait lang po. Kunin ko lang yung acting. Ayaw kasi ma-open. Ginawa ko. Wait lang po. Tayo ba minsan, dumaranas po tayo, di ba minsan na yung faith natin, natitinag siya. Kumbaga parang ang gusto kasi, di ba sabi ni nung nakita ni Lord, yung dalawang blind men, hindi niya agad ito pinansin, di ba? Na-meet na lang nila si Lord kung saan siya nagpapahingang bahay, di ba? Pero kung titignan natin, ang hirap para sa dalawang blind men kung paano sila pupunta dun sa bahay na nasan si Lord. Pero ginawa pa rin nila, pumunta pa rin sila dun sa lugar na yun. Kasi they have faith na alam nila mapapagaling sila ni Lord. Pero andun yung sacrifice na kung saan nagpunta sila doon sa pahingahan ng Panginoon kasi alam nila na kailangan nilang gawin yun. Kasi kung di nila gagawin yun, hindi sila makakaranas ng miracle, di ba? Saka alam ko naman na aware sila na yung mga stories ng miracles na naririnig nila na pinagaling ni Lord yung dinudugong babae, di ba? Marami din siya, binuhay niya yung patay. Ang dami na nilang narinig. Pero andun yung faith naman nila eh. Kaso lang, alam mo yun, para di ba, hindi naman agad-agad sinabi natin kay Lord, pagalingin mo na ako. Ibibigay agad. May gusto makita ang Panginoon sa atin. Yun yung sabing faith without action is dead. Kasi kung hindi ginawa nung dalawang blind men na maglakad papunta doon sa bahay na kung saan si Lord, ang hirap, naglalakad ka na wala kang nakikita, di ba? Andun yung sacrifice. Pero nakita ni Lord, yung faith nila, nagagawin nila yun for the sake of their faith. Naggumaling sila. Doon pa lang nakita na ni Lord yung kung paano at may ginawa sila to receive their faith, di ba? Minsan kasi, hindi naman nasusukat kasi ang faith natin kung gaano ka grabe ka magtiwala, tinitignan din ni Lord kung ano yung kaya mong gawin dyan sa faith mo. Kung meron ka bang kayang ipakita o gawin para sa kanya, alam yung identity niya. Kumbaga ganun. We need to know the identity of the Lord.
sa atin. Kumbaga kasi kung di mo alam yung identity ni Lord sa'yo, sa buhay mo, so paano mo mag-grow yung faith mo? Paano ka magtitiwala sa Panginoon? Hindi kasi pwedeng sabihin mo lang na may faith ako sa'yo, Lord, nagtitiwala ako sa'yo. Pero, alam mo yun, yung hindi mo alam kung sino yung Lord na pinaglilingkuran mo. Anong klaseng Panginoon, anong klaseng Diyos yung worship mo. Diba? Tapos may faith din tayo kasi na, Lord, nagtatrust ako sa'yo. Pero wala yung kilos. Kunyari, may sakit ka, may nararamdaman ka. Oo, masakit. Yan, ngipin na lang, masakit ang ngipin mo. Pero, konting sakit. Andun na yung worry, andun na yung natatakot ka. Andun yung anxiety ka na, nagpapanic attack ka na. Pero, wala yung, ang sinasabi kasi nilang faith, na may yung work without faith, yun yung sinasabi nila, work without faith. Na may, naniniwala kay Lord, pagagaling ka, pero andun yung nag-worry ka. Andun yung nag-iisip ka ng mga negative thoughts, yung mga negative thinking. Pero kung talagang nilalakaran mo ang faith mo sa Panginoon, na kahit may masakit sa'yo, you know and you believe and you expect that God will heal you, pangahawakan mo yun eh. Hindi mo iaalaw na matalo ka nung iniindab mo. Yung sintomas mo, yung mga nararamdaman mo sa katawan mo. Even di lang sa sakit, even sa mga problema sa buhay, like sa negosyo. Kunyari, humihina yung negosyo mo. Na, di ba, na minsan isip mo na, Lord, bakit ganito, can do something to the situation mo. Yun yung faith na nilalakaran mo. Yun yung faith na may action. Kagaya nung ginawa ng dalawang blind men, na andun yung action na ginawa nila, na even though even though na it's so hard for them to walk ng madilim na walang nakikita, pero alam mo yung ginawa nila yung best nila para makapunta sa patutungan sa nasan ng Panginoon, di ba? Then, ano ba sabi ni Lord sa kanila, di ba? Hinawakan yung kamay nila. Ito pa nga, di ba, sabi niya, when Jesus departed from there, two blind men followed him, crying out and saying, Son of God, have mercy on us. And Jesus said to them, do you believe that I am able to do this? They said to him, yes, Lord. Then he touched their eyes, saying, according to your faith, let it be to you. And their eyes were open, and Jesus sternly warned them, saying, see that no one knows it. But when they had departed, they spread the news about it. Eto, medyo questionable to. Bakit sinasabi ni Lord na huwag niyong pagsabi? Di ba? Kasi, andun yung gusto ni Lord kasi. Kasi pag pinagsabi mo lang kasi, so ang mangyayari kasi, mga tao pupuntahan siya, tapos hihingi lang ng healing sa kanya. Ang gusto siguro makita ni Lord na yung kilos ng mga tao, makita nila na talagang nananalig sila sa Panginoon. Na andun yung pagkilos mo, doon sa faith mo. Hindi pwede may faith ka lang. Andun yung pagkilos mo. At lalakaran mo nga. Yung pangahawakan mo talaga. At kumbaga isa sa pamuhin mo yung faith mo. Yun yung parang tinuturo doon eh. Kung bakit ayaw ni Lord doon sa blind man, di ba? Yun yung medyo ko lang, for me, I suspect the reason kung bakit si Jesus ayaw niya na pagsabi sa iba because yun nga, na people would then be coming to him from everywhere, di ba? Pero andun ang question kasi, lahat ba ng lalapit sa kanya ay kilala siya? Kung anong kaya niyang gawin. Maraming pwedeng lumapit kay Lord. Pero ang tanong, kilala ba nila yung identity ni Lord? Kung sino siya? At anong kaya niya? Diba? Baka ang alam lang nila is, yun nga, ay hindi, gagaling ako, pumunta lang ako dito. Pero alam mo yung, ano ba siya talaga sa buhay mo? Yun yung isa rin yun eh. Isa rin yun sa nakikita ko po dito sa passage.
Ayun. Wait lang pa. Tingnan ko lang itong aking sinulat. Parang, di ba sabi din ni Lord, dun sa babaeng dinudugo, di ba? Yung gaano kaano yung faith niya, pinagaling na siya. Andun din yung, so kahit dinudugo na siya, di ba inabol niya si Lord? Tapos kasama pa dun, nagbe-blend pa dun yung faith niya na pag hinawakan niya lang yung damit ni Lord, is gagaling siya. So andun yung works, andun din yung faith. So nagsama sila. So 'di ba, instantly nag-heal siya. So yun dapat yung gustong makita ni Lord. Yung anong klaseng faith ang meron tayo. Yun yung gusto niyang makita sa atin. Hindi kasi pwede yung faith na walang action talaga. Kaya din na makita niya sa atin na meron tayong kilos na nakikita rin niya na sinasa pamuhay mo. Yung mga kagaya niya, nakikinig tayo sa mga Bible study, di ba? Tinuturuan tayo about sa faith. Pero minsan hindi natin nilalakaran. Yun yung gustong makita ni Lord sa atin. Na nakikita niya na even though na minsan kasi may temptation, andun pa rin yung tiwala mo sa Panginoon na hindi ka matitinag. Doon kasi makikita din ni Lord kung gaano kalalim yung pananampalataya mo din sa Kanya. Aside doon sa work. Kunyari, tuksoin ka ng enemies na, ganyan yan, wala nang pakialam. Gawa ka ng mali, ganito gawin mo. Magnakaw ka, magganyan ka para magkapera ka. So, alam mo nang mali, pero gagawin mo. So, nayayanig yung faith mo sa Panginoon na alam mo magsusupply siya sa pangangailangan mo. Tapos, di ba, andun din yung, alam mo yung tinest ni Lord, yung mga disciples niyan, nasa boat sila, di ba? Natutulog siya, tapos bigla siyang ginising ng mga disciple niya kasi natatakot sila dun sa bagyo. Hindi pa sa bagyo, tapos sa mga sa kidlat. Pero, di ba, sabi na, what a little faith you have, sabi niya, di ba? Baga parang, hindi niyo ba ako kilala? Doon na-amiss yung disciples na sinasabi nila na, sino ba itong taong to? Na grabe na sumusunod sa kanya mga bagyo, sumusunod sa kanya mga kidlat. Diba? Kaya importante na kailangan kilalanin mo rin kung sino si Lord, kung sino yung pinaglilingkuran mo. If you know that you serve a miracle working God, paniwalaan mo yun at panghawakan mo. And you need to do something for your faith na kailangan mo talagang lakaran siya. Na even though na may mga bagyo, may mga problema, may mga sakit na dumarating sa'yo, nandun pa rin na naniniwala ka na may kakayanan ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Kung may kasing laki man ng barko ang problema mo, mayroong kang Diyos na kasing laki ng dagat. Yung mga ganun na scenario na dapat mo isipin na mas more ang Panginoon. So, paano mo gagawin yun? You need to read your Bible. You need to hold on to the promises of the Lord na makikita mo yun sa Bible, di ba? Na kailangan sila, di ba pag tinutukso nga si Lord hindi niya sinasabi na mga makamundong salita, di ba? Lagi niya sinasabi, it is written. So, ibig sabihin, it is written, nakasulat na talagang nakasulat na sa Biblia. Yung ututusin na nakasulat niya. Hinain na sa atin. So, dapat tayo, di ba? Hindi naman pwede susubo pa sa'yo. So, kailangan mo may gawin. So, basahin mo yung Bible, paniwalaan mo siya. Even though we are only people na may limited lang talaga ang kayanin natin. We need to ask God to strengthen our faith and to help us na lakaran ito. Kasi sometimes na kahit gaano ka nakatagal na Kristiyano, nakakaranas pa rin tayo na parang pinanghihinaan tayo ng loob. Ako, I admit sometimes talaga na lalo na pag sunod-sunod yung danos ng problema. Aside sa ganito, may susunod pa, hindi pa tapos yung isang problema. Ito na naman, mayroon pang isang hindi siya na-overwhelm ka na, nagkakaroon ka na parang nabuburn out, yung tinatawag na burnout, di ba? I know there are people here na nakakaranas ng ganun, pero ang hirap kasi
kung titignan mo, ang mga tao kasi limited lang yung kayanan nila. Natulungan ka. Pero andun yung kino-connect ko lang po doon sa passage natin na andun yung alam mo si Lord unlimited siya that he can do impossible things na hindi kaya ng mga tao. So, ayun, kailangan po talaga natin na Lord, ang sabi mo sa words mo, ito yung mga promise mo. Ito yung paniniwala ko. No matter what will happen, no matter what the enemies will show me in front of me, hindi ko paniniwala that I will rebuke it. Wag mo, sabi nga ni Pastor Michael sa amin, when the enemy is trying to attack you, nasa iyo kaya alaw mo. Wag mo siyang i-allow. Dapat manindigan ka sa pananampalataya mo. No, hindi yan ang promise ng Panginoon sa akin. Ito yung promise ng Panginoon sa akin. So, kailangan may gawin ka din na kahit na ganito nangyayari sa akin ngayon, tuloy pa rin ako sa paglilingkod ko sa Panginoon. Hindi yung magbabackslide ka, konting mayanig ka lang, di ba? Faith without action is dead. Yung sinasabi nga nila lagi. So, nakita natin to sa blind men. Na even though na hindi agad sila pinansin ni Lord, sumunod pa rin sila kay Lord. Kahit mahirap sa kanilang maglakad, madilim ang nakikita nila, wala silang nakikita. Pero andun yung sacrifice na alam nila na kaya silang pagalingin ni Lord once na ma-meet nila si Lord. So, ano ba sa atin? Mahirap ba sa atin gawin na lumapit ka sa Panginoon at may gawin ka sa pananampalataya mo? Hindi mo pwedeng sabihin lang na out of your mouth. Kailangan may gawin ka. Hindi kasi pwede mo sabihin na nag-grow ka sa pagiging Kristiyano mo dahil, Christian ako, simba ako na simba. Pero walang nangyayari sa changes sa buhay mo. Hindi ka nagmamature. So, dapat nakikita rin ni Lord sa atin na may ginagawa tayo. Hindi lang sa faith natin How you will become matured Christian kung walang nagbabago sa buhay mo. Kung kunyari, hindi ka gumagawa ng sacrifice. Kung dati ikaw pala mura ka, hindi mo binabago. Kung dati, lagi kang takot. Ano ba naman tapangan mo rin minsan? Dahil you know that God will always be with you. That He will never abandon us. Gusto niya lang makita sa atin na andun yung tiwala. Sabi nga nila Pastor Peter Keith ng CCF, silang mag-asawa kapag nagkakaroon sila ng problema, hindi sila natatakot. Alam niyo bakit? Mas excited pa sila. Kasi alam nila, we are excited kung ano kayang gawin ng Panginoon sa sitwasyon namin. So, alam mo yun, na dapat andun yung kilos nila na pinapakita nila sa tao. Na minsan, masaya sila. They continue to worship, they continue to serve God, even though may mga pag-trial silang pinagdadaan. Kasi gusto nilang makita ng mga tao na pinanghahawakan nila yung faith nila kay Lord. Tinatayuan nila. Di ba? We have choices. We have the freedom to choose. Nasa iyo, kapatid, kung maniniwala ka ba sa Panginoon at kikilos ka, or hayaan mo na lang na ang enemy kainin ka ng buo sa mga problema pinagdadaanan mo. Di ba? Naalala ko yung nabasa kong Bible. Yung lalaki kasi tinaningan siya ng doktor dahil sa cancer niya. So, frustrated siya. So, sabi ng asawa niya, dalawa lang naman choice na pagpipilian mo. Is either yakapin mo yung sakit mo at matakot ka na lang at mawala sa mundo, or second choices mo is to trust God and serve Him. Mas pinili niya magtiwala sa Panginoon. Mas pinili niya mag-serve sa Panginoon. Hanggang sa nakalimutan na niya yung sakit niya. And miraculous talaga, gumaling siya. Nawala yung mga cancer sa katawan niya. So, ayun yung, di ba? Hindi lang faith, andun yung kilos. So, yun yung pinapakita doon sa passage na yun. So, we need to trust God plus action. So, yun yung medyo na ano ko lang po doon sa passage natin na pinagbulayan ngayon. So, ayun, kung may mga pinagdadaanan man po tayo ngayon, so we need to fully surrender to the Lord. Pero hindi niya sinabi na wala ka nang gagawin. Kung meron ka problema, huwag mong pakita sa ibang tao na spirit ka na, depressed ka, diba? You need to smile. You need to show them na, oo, kasi ma-amaze sila makita nila tayo na
wow, itong taong 'to ang dami ng problema pero nakukuha pa rin niyang ngumiti. Nakukuha niya pa rin gawin yung mga dapat niyang gawin, 'di ba? Nakukuha niya pa rin na maglingkod sa Panginoon despite of the obstacle or mga trials or circumstances na pinagdadaanan niya. Andun kasi nakikita sa action niya na andun yung faith, andun yung kilos na alam niya at the end and he is expects na God will never abandon those people who love Him. Kasi kung mahal mo si Lord, bibigay mo yung fully trust mo. Di ba parang, di ba sabi nga ni Lord, maging childlike tayo. Yung faith natin maging childlike. Kagaya ng mga bata. Kapag pinangakuan mo yan ng something, when you go out sa bahay mo, di ba? Pag sinabi mo, papahalubuhan kita, andun yung tiwala nila na pagbalik mo, alam nila na meron silang pasalubong. No matter what happens. Di ba? Yung pagiging bata ba, yung tiwala nila sa magulang nila, dapat ganun din tayo. Yung bata nga na sumakay sa airplane, sabi ng katabi niya, hindi ka ba natatakot na first time mo sumakay ng airplane, baka may something mangyari, ganun. Alam mo, sagot ng bata, hindi ako natatakot kasi tatay ko yung piloto. And my father will not allow na mapahamak ako. So, dapat ganun din daw tayo. So, andun yung you trust God fully. Diba? And continue to do what God wants you to do. Kaya we want to share the word of God, diba? Yun nga yung purpose natin. Share the word of God. Even though meron kang struggle, meron kang problema sa buhay. We need to do something. Hindi lang pwedeng magmumukmuk ka na lang. Diba? Hindi pwede na, sige, nag-pray na ako, nag-worship na ako, okay na yun. Diba? Tapos, hindi nakikita ng mga tao sa'yo na paano sila matututo kung hindi naman nila nakikita sa pamumuhay mo. Kung nakikita nilang depressed ka, kasi sabi ng bibig mo, oo, nagtitiwala ko sa Panginoon, pero nakikita nila depressed kasi nangyayari sa sitwasyon mo, di ba? Doon makikita talaga yung faith. Doon makikita yung totoong faith na meron tayo. Ayun. Kaya kailangan po talaga na panghawakan at lakaran mo yung faith mo sa Panginoon. Huwag mong i-allow na yung enemies, kasi tinatago yun ng enemies sa atin, na gusto niya lang na huwag kang maging matured enough sa pagiging Christian mo. Tapos huwag mo i-allow din sa sarili mo na puro salita lang, puro yung ganun lang. Kasi nagsisimba tayo, nag-worship tayo sa Panginoon, nagbabasa ka ng Biblia. Pero yung maturity ba? Yung pagiging faith. Ako, andun din ako, struggle ko din yan. Pero, I always ask God to help me na malakaran ko yung faith ko. Na even though may mga, ang dami kong prayer request, dami ko rin problema. Pero alam mo yung, andun pa rin yung uhaw ka, andun pa rin yung continuous ka pa rin na sinisik mo siya. Alam mo yun, you seek God fully with all your heart, na you know that someday that there's something good will happen dun sa pinagpe-pray mo. Andun yung continuous mo para na isa-serve ang Panginoon, hindi lang sa salita. Madali kasing sabihin na, may tiwala ako sa Panginoon. Diba? Pero madaling mag-share ng word of God. Madali magsabi, mag-share. Pero hindi nakikita sa pamumuhay mo. Hindi nila nakikita na nilalakaran mo yung faith mo yun. Yun yung kinoconnect ko lang din doon sa two blind men. Kung bakit sinabihan din sila ni Bird na huwag niyang pagsabi. Kasi gusto ng Panginoon makita sa mga tao niya that they seek Him. Nahanapin nila si Lord ng kusa. Hindi yung sinabi lang. Na kasi pag sinabi ng mga blind men, pinagaling ako nila, di ba? Alam na nila, hindi na sila lalapit sa Panginoon ng kusa. God wants us to seek Him more. Diba? Yung hanapin mo si Lord. Andun yun kasi mag-grow yung relationship mo sa Kanya. Doon yung magmamature yung pagiging Kristiyano mo. Yung Christianity mo magmamature. Kasi you always seek Him. Kinikilala mo pa siya lalo. And always remember yung identity ng Panginoon sa atin. Kasi kung di mo alam kung sino yung Panginoon na pinaglilingkuran mo,
andun na papasok lahat ng doubt, andun na papasok lahat ng takot. Kasi hindi mo alam kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran, anong kaya niyang gawin sa buhay mo. So, ayun. Yun lang po. Pasensya na. Walang nakakabahan. Pero I hope po na-deliver ko ng maayos na may natutunan po tayo. Before po ako mag-end, let me pray. Lord, Heavenly Father, thank you so much for this day. Nagsama-sama kami muli upang pagbulay ng iyong salita. Teach us, O Lord, to have faith at lakaran namin ito, Panginoon. At panindigan namin ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat din po na ni-remind mo kami, Panginoon, that you never abandon us. We just need to trust you and to seek you more, O Lord. We glorify and we worship you in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you so much. Amen. Glory to God po sa buhay mo po, Sister Kathleen Abadilla, sa napakagandang mensahe na ibinaba ni Lord sa mga oras na ito sa pamagitan po ng iyong buhay. Ayan, ang ating tema ngayon ay Do You Believe? Ayan. Ngayon po ay darako na po tayo sa ating mga insights. Sino po ang nais mauna?